Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 29 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon ay linggo ng misyon at linggo para sa mga kultura. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tatanggapin ng lingkod ng Panginoon ang mga pasakit upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Ang lingkod na ito'y walang iba
kundi si Jesus, ang anak ng tao na nag-aalay ng buhay para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamagitan niya, maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasyap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tutunan sa pamamagitan ng pag-awit. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na amin
makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalik. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Katulad natin si Jesus sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Napagtagumpayan niya ang mga tukso at kahinaang ating dinaranas. Kaya naman, dapat tayong magtiwala at tumulad sa Kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa langit sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi,
Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, isang mahalagang tanong ang narinig natin, paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi ni Jesus doon sa lalaki, sundin mo at gawin mo ang mga inuutos. At ginagawa naman niya. Hindi siya nangangalunya, hindi nagnanakaw, hindi naninirang puri, at lahat ng utos ng Diyos ay kanyang tinutupad. Sabi niya, mula pa pagkabata. Pero yung isang nakakalungkot ay sabi, isa pa ang kulang, ipamahagi mo ang iyong yaman, ipagbili mo, at ipamahagi sa mga may hirap. At doon nahirapan yung lalaki. Hindi naman sinabing hindi niya nagawa, pero sa umpisa siguro, nahirapan siya dahil nga siya ay napakayaman. Tingnan niyo kayong katabi ninyo kung mayaman. Siyempre, hirap-hirapan yan, no? Ngayon naman, kasabay po ng pagdiriwang ngayong linggo, ang linggo ng misyon at linggo ng kultura. Pag sinabing misyon, kapag ang isang pari, isang laiko, isang tao ay pinamisyon, ibig sabihin, may gagawin siya na paglilingkod. Walang sinabing, wala pa ako narinig na, magmisyon ka doon, tapos magrina-rinahan ka, maghari-harian ka. Magmisyon ka doon, sitting pretty ka lang. Wala namang ganon. Lahat ng isinusugo sa isang misyon ay para magtrabaho. Yung kikilos, either magsisimula ka ng bagong community, tutulong ka sa mga tao doon para sa matutong pangkabuhayan, o kaya lilinisin mo yung isang lugar. Yun ang isang misyon. At lalong-lalo na ang isang gawain kapag pinag-uusapan natin ay misyon sa simbahan, ito ay ang ipahayag mo ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Ipakilala mo si Kristo. Yun ang misyon. At ang misyon naman natin ay nagmumula sa isang pamilya. Kaya nga yung kultura natin bilang Pilipino, diyan nag-uugat lahat kung paano tayo kikilos sa labas, kung paano tayo mag-a-attitude, magbe-behave sa labas,
sa loob yan ng tahanan, yung kultura natin. Paano ba ang kultura natin? Saan ba nagsimula yung may katulong tayo sa bahay? Hindi yan Pilipino eh. Sa medyo mga alta syudad yan eh. Mga Kastila, mga Amerikano, mga kung sino man na sumakop sa atin, na sila ay sanay na sanay doon sa may tinatawag na mga slaves o mga alipin. Tapos, yung mga Pilipino, na-adapt natin, nagkaroon tayo ng katulong. Pero, sa kasaysayan natin, talagang ang pamilya ang nagtutulong-tulong. Yun yung kultura natin, na kailangan natin muling balikan. Ang pagtutulungan ng pamilya para mas maging maayos, komportable ang pagsasama sa loob ng tahanan. Yung pamilya, yung kultura natin na sama-samang nagdarasal, sama-samang nagsisimba, sama-samang kumakain. Diba? Yan ay bahagi ng ating kultura. Okay na po tayo doon? Huwag niyo pong kalimutan, ano? Ngayong linggo, tinuturuan muli ni Jesus itong mga alagad. Kasi nagtatalo-talo, o pwedeng nagkainisan. Kasi ang sabi nito, yung 10 alagad, nalaman nila, kasi sabi, nagalit sila sa magkapatid. 12 sila. Yung 10, nagalit sa 2, si Santiago at si Juan. Bakit? Nalaman nila na lumapit ito kay Jesus at tinihiling na, yun na Lord, kami sa kanan at kaliwa. Kami yung dapat dikit sa'yo. Kami yung close mo eh. Kahit saan basahin ng mga kwento, lagi kaming present, di ba? Kaya pag naghahari ka na, pag nandun ka na sa kaharian mo, ako ang kanan, siya yung kaliwa ha. O nagalit yung 10. Bakit? Naungusan naunahan. Bakit sila? Anong karapatan nila? Bakit hindi kami? Kaya sabi ni Jesus, sigurado ba talaga kayo sa inihingi ninyo? Handa ba talaga kayo? Kala nyo ba madali? May dadanasing paghihirap at nakita natin sa kwento kung anong klaseng paghihirap ang dadanasin ni Jesus. Nadadanasin nila dahil nagpahayag sila, gusto namin sumunod sa iyo. Kaya nga, medyo naging OA lang, hindi lang sunod. Gusto namin may pwesto kami sa kaharian, doon sa langit. Pero sabi nga dito, wala kay Jesus ang desisyon sino ang nasa kanan, nasa kaliwa. May pinaglaanan. Pero wala sa 12. Mayroong pinaglaanan ng Diyos para dyan. Hindi ko alam, baka si Maria, baka si Jose. Hindi ko alam. Pwedeng si Santiago o si Juan Bautista o pwedeng si Moises. Hindi natin alam. Pero ang sinasabi, huwag niyong hangarin yun. Unawain niyo ng mabuti kung ano ang kahulugan ng tunay na paglilingkod. Kasi kung gusto ninyong maging pinuno, dapat matuto kayong maging lingkod. Kung gusto mong maging dakila, sa mata ng Diyos, ang dakila ay yung naglilingkod. Hindi ito yung basihan na meron kang nakasabit na mga certificate, na mga pictures, na mga honors, graduate, cum laude, PhD, at kung ano-ano pa. Hindi sinasabing wag nating pangarapin yon. Pero kung yun ang gagamitin mo at magmamalaki ka na, ay, nakatapos ako dito, pero hindi mo nagagawa ang maglingkod, baliwala yan. Kung sino ang ibig maging dakila, dapat maging lingkod. Yung nagsisilbi. Babalik ko ulit sa kultura natin at misyon. Yung paglilingkod. Saan natin natutunan ng paglilingkod? Sa loob ng bahay. Paano tayo naglilingkod? Nagsasaing tayo. Nagluluto tayo. Naguhugas tayo ng pinggan. Tayo yan. O ikaw sa tanghalian, ikaw sa hapunan.
O, ikaw magluluto, ikaw magpapaligo sa kapatid mo, ikaw maglilinis ng bahay. Tulong-tulong tayo. Di ba ganon? At yung mga lumaki sa ganon, yung mga nakaranas ng, yun talaga yung nakakapaglingkod. Sa simbahan man o sa lipunan, sa pamahalaan. Yung iba po sa inyo, no? Nakakapanood ng mga video, no? Ang isang pare, kapag hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong mahihirapang mabuhay yan. Kahit saang assignment mo dali, magrereklamo yan. Pero saan ko natutunan yon? Sa bahay. Walang katulong. Kasi kung iaasa ninyo lahat sa katulong, mag-hire kayo kasi kaya nyo magbayad, tingnan nyo rin kung ano nangyayari sa inyong mga anak, sa mga bata na lumalaki. Magprito lang ng itlog, hindi marunong. Tuyo na nga lang, natutuyo pa. Para bang pag nawala ka, wala na, patay na sila kasi hindi nga marunong rice cooker na nga lang, hindi pa marunong. Susukatin mo na nga lang, di ba ganun? Sino may mga nagsaing dati? Di ba yung sinusukat yun para sakto, di ba? Yung sa kamay dito. Oh. Eh ngayon, ay walang rice cooker. Paano tayo kakain? Di ba? Tayo yung maglalampaso, magpo-floor wax. Kaya nga kahit sa mga public school, tinuturuan natin. Kala natin kawawa sila. Hindi. Training ang tawag doon, hindi pagpapahirap yon. Training. Diba sabi ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ipinahintulot, no, sabi po dito, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Kasi paghahanda yan. Si Kristo, yung paghihirap na akala natin kasi lumaki sa isang mahirap na magulang, karpentero si Jose, may bahay lang si Maria, walang sinasabi sa lipunan. Pero natuto si Jesus, magkarpentero, mabuhay. Kaya nung magmisyon na siya, ay walang problema. Kahit sa sahig siya matulog, no problem. Kahit nga walang matuluyan, no problem. Kayang-kaya yan. Hindi nagpa-depress dahil lang doon. Medyo ingat-ingat din kayo sa ayoko silang mahirapan. Yung kalokohan. Kung hindi sila nakaranas ng paghihirap, yung tamang paghihirap, ha? Sila ang magpapahirap sa iyo. At yung mga pinuno natin na hindi nakaranas ng tamang hirap, yan ang nagpapahirap sa bayan. She may not like it. Naku. Ganyan ang nangyayari sa atin. Nag-aaway-away ang mga taong gustong maglingkod. Maglilingkod ka lang, makikipag-away ka pa. Maglilingkod ka lang, gusto mo lang maglingkod. Magsisiraan pa kayo. Anong motivation? Bakit ganun? Gusto maglingkod, ngayon lang lalabas. Bawat sulok, mayroon ng mga medical at chuchuchu. Nakukuha niyo pa? Simbahan man o pamahalaan. Maganda na matutunan natin itong aral na ito. Nabanggit ko na rin ito minsan, no? Hayaan niyong maglakad ang mga bata. Ang lapit-lapit ng eskwelahan, Pedro Guevara, Marcela, i-e-bike nyo pa, padagdag kayo sa traffic, nanggigigil ako sa inyo. Maglalakarin mo lang, exercise pa, maganda sa kalusugan. Ay, ayoko po mahirapan to. O tuloy, lumaki, ang hina sa direksyon. Kasi, pag upo, maya-maya, dito na tayo. Hindi man lang napag-aralan lahat ng kalye. Di ba? Yung akala mo dati kawawa ka kasi naglalakad ka papunta sa eskwelahan. Ngayon ma-appreciate mo, di ba? Pag may nagtatanong sa iyo, saan po ito? Doon yan. Kasi natuto ka.
So hindi yun basta pinahirapan ka lang. Kasi marami nagiging spoiled. Huwag niyong sanayin na pag humingi, bigay agad. Ang mga bata naman ito, huwag kayong hingi ng hingi lang basta-basta. Paghirapan ninyo, pagtrabahuhan ninyo. Kung mahihingiin kayo, magpakyut muna kayo, linis kayo ng bahay, maghugas kayo ng plato. Paghirapan ninyo. Para mas na-appreciate din ninyo, ito yung pinagpaguran ko. Ito yung pinaghirapan ko. Mas pahalagahan ninyo yun. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung spoiled. Spoiled ba? Mahihirapan tayo dyan. Turuan sila, no? Yung training, proper training. Mahihirapan kasi walang success na nakuha sa madaling paraan. Maliban na lang talaga, ginamit mo ang pera. Sino ang gustong maging dakila? Mataas nga ang kamay ng gustong maging dakila. Siyempre, ayaw na. Pero gustong-gusto niyan. Dapat maging lingkod. Hinay-hinay lang. No? Sa mga gustong umangat, paalala ulit, no? Baka ito ng huling pagkakataon na marinig ninyo. Ang gustong maging angat, ingat-ingat lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang angat. Ulit, huwag kang angat. Spell angat. Tamo, hindi marunong spelling. Pero gustong maglingkod, hindi marunong sa spelling, hindi pambihira. Ulit, spell angat. Di ba ganun pa nag-i-spell? I-spell mo and then word. Okay, spell. Pag binaliktad, sabihin niyo ulit huwag kang angat. Ito, real talk lang po, no? Sa tingin ko lang, mga nagmumukhang tanga, yung mga gustong tumakbo dahil lahat ginagawa nila. Parang ang baba na binababa ng yung kanilang dignidad, makuha lang yung kumpiyansa ng tao. May magsasayaw, may magpapa-concern, may kakanta, diba? May magpapapares. Ito may pares to. Siya po yun, hindi siya yun. Siya po yung may pares. Diba? So, hinay-hinay lang po, ha? Yung mga bata, turuan natin paano maglingkod sa mga simpleng bagay sa loob ng tahanan. May i-apply nila yan pagdating ng araw. Sa kung ano mang propesyon, sila tinatawag ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng misyonero, lumagunawa sila araw-araw sa kanilang katapatang kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay ang kani-kanilang kultura. Manaignawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat inkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayo makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila ng mga lingkod ng Diyos sa kaniyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
aming ng tayo magdiwang bilang isa sa Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Puspos ng walhati ang langit at lupa sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, ginaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. mahal na
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Alberto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magkundig sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Ibig sa pag-asa, sa biyaya at higaya, Magpasalamat sa Kanya, sa mabuti niyang balita. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magkundig sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.